Tsaka, hindi ko po alam, baka po nahihiya siya sa pinaggagawa po ng tatay niya noon. Miss TV Brother, napanood ko na po. Siguro, third time ko na to. Yung totoo po na ako kasi nandun pa yung anak. So, nandun si Bodhi. So, parang kakaiba. Bodhi. Alam mo kamukha mo, Dad. Bodhi. Parang ikaw mo. Ha? Parang ikaw. Lordy. Alam niyo ba na ang Bilangin ang mga bituin sa langit ay isa sa mga huling big movies ni Guy and Pip? Ipinalabas ito noong 1989 at 3 years old pa lamang si Bodhi noon. Matapos ang pelikula, dinala muna si Bodhi sa confession room. May bagong instructions naman si Kuya para sa ibang mga housemates. Sa storage room ay may makukuha kayong mga t-shirt. Mayroon din kayo makikitang sampagita garland na isasabit ninyo kay Bodhi paglabas niya. Maaari mo nang tanggalin ang iyong pila. Nakikilala mo ba ang kasama mo? Opo, si Maria Leonora Teresa po. Si Maria Leonora Teresa ay regalo ni Tirso Cruz kay Nora Honor noong dekada 70. Ang manikang ito ang simbolo ng naging matagumpay na tambalan ni Guy and Pip. Ano naman ang pakiramdam mo at napanood mo muli ang pelikula ng iyong ama? Masaya po ako na kahit kasi yung ibang housemates po, kumbaga, hindi po ganun kakilala yung dad ko. So, masaya po ako na yun nga at least, parang napakilala ko po sa kanila in a way kung sino po yung dad ko. And yun po, proud po talaga ako sa dad ko. Sa paglabas ng confession room, sinalubong si Bodhi na parang totoong star ng 70s. Oh, wow! Kamusta naman? Ilang supit pa kwento na si Bodhi tungkol sa buhay ng isang anak ng celebrity. Parang people always expect a lot from me. Feeling ko parating kailangan ko i-prove yung sarili ko. Ako naman kasi, I always strive to be perfect. Yung sa buhay ko and stuff like that. Pero hindi dahil, siguro there was a time na dahil yung lahat ng tao parang pag may nakuha ka, parang automatic na sa utak nila. No. Na hindi dahil sa efforts mo yun. Dahil, kumbaga, naiinis akong ganun kasi before, kasi yun nga parang kahit anong gawin mo, hindi ka marirecognize for your efforts. Pero yun nga, parang naisip ko na lang na, parang take it as a challenge na rin. Like for example dito, I knew before I entered na ang daming sasabihin ng mga tao. As in, super daming sasabihin ng tao. So, yun, alam ko hindi ko na pwede ikwento yung mga ginawa ko before, pero I really made sure na kung ano yung pinagdaanan ng lahat dito, yun din yung pinagdaanan ko. Tulad ng ibang mga housemates, si Bodhi ay pumila rin sa mga malls para mag-audition sa Pinoy Big Brother. Minahal ka namin ng ikaw lang. Hindi, ito yun kasi naaaliw kami. Thanks. Thank you. Thank you, boss. Oh, water, sino or... Sabi sa'yo ni Kuya, magkwento daw tayo about sa mga kagaya din ni Bodhi, about sa mga karanasan natin nung lumaki tayo sa piling ng ating mga magulang. Kung mga expectations, if na-meet ba natin. Kasi yung parents ko are both, alam niyo naman, police officers. Pagpapalaki sa amin parang military talaga. Kuha ka lang. As in, dinumero yung galaw namin at saka dapat hindi ka magkakamali. And then, pag example, yung umaga, dapat 5 o'clock umaga ka pang gumising sa kanya. Kasi if hindi, bubuhusan kanya ng cold na tubig galing sa ref para gumising ka. At saka particular talaga sa airpot sa gawaing bahay yun. And disiplina talaga. Grabe. Kaya if may nagawa kang salanan, may kapalit, may talaga, punishment talaga.
palo agad. Sinabi niya din sa amin, ba't kami pinapalo? Kasi, para at least, hindi na namin uulitin yung kasalanan. Kasi, yung mga ano daw, yung mga tao sa bilangguan, yung mga always sinasabi na, Tay, sana pinalo mo na lang ako. Para nalaman ko kung ano yung kasalanan ko. Parang ganun. Yung culture na kinalakihan ko is yung parang earnings ng immediate, yung family mismo namin, ano ng lahat. I mean, parang lumaki talaga ako na, halimbawa yung bahay namin. Hindi lang bahay namin. Bahay yon ng mga pinsan namin, bahay yon ng tita namin, kahit sino, bahay yon. So, pinalaki kami na simple living, as in, kahit nung times, hindi naman kasi kami umabot talaga sa yung gumagapang. Hindi kasi yung mom and dad ko, kumbaga madiskarte. Sa bahay, ewan ko, akong sabihin na sa bahay, nire-respeto yung salita ko. Kasi, halimbawa, wala yung mom ko lagi. Yung kapatid ko magpapaalam sa akin. May times noon na hindi niya naiintindihan na yung sinasabi ko, alam ko yun din yung sasabihin ng mami ko. So, halimbawa, magdedesisyon ako tungkol sa halimbawa, gusto niya lumabas. Sabihin ko hindi. Sabihin niya, kung nandito si mami, papayag. Sabi ko hindi. Kung nandito si mami, hindi siya papayag. Tapos tatawag sa kay mami. Tapos kakausapin ako ni mami. Tapos pag hindi, wag ka nang lumabas, sabi ng ate mo, ganyan. So, dumating talaga ako sa point na parang yung salita ko sa bahay, parang, yung batas. Oo. Doon ako, yun yung parang sa akin. Kaya maski sa mga kapatid ko, hindi ko binabasta-basta. Kasi gusto ko, pag halimbawa magsasabi ako sa kanila, pakikinggan nila. Kung ako mismo, parang walang diba? Paano ako pakikinggan? So ako, kasi super strict sila pareho. Siguro dahil strict yung parents, siguro nila ganun. Tapos, sa hirap sila, pareho galing. Tapos nag-abroad pa ako, nagka-business. Tapos ng babae, balik sa hirap ulit. So, ganun. Buisit talaga yung Super gandang story. Talaga. Yun kasi super strict, as in talagang super palo. Lahat ng klase ng pamalo, inabot ko na. Hindi nawawala ng pamalo sa amin ng stick. So, nung nawala na yung papa ko, lalong humigpit yung mami ko kasi parang katwiran niya. Siya yung masisisi. So, parang sa amin kasi, parang baliwala lang yung pagpapalo. Parang kasi katwiran gagaling din naman. So, kinabukasan nagigising ako ng super daming peklat, ng mga pas nagka-black eye pa ako dito. Kala mga tao may leukemia ako, dami kong pasal.